Food packs distribution handog ng Twin Star na sina Ading Gilbert at Albert Estrella para sa mga taga-Rosales at iba pang bayan ng Pangasinan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Ilet Moore Briguera. Kapar Ilet. Isinagawa ng Twin Stars ang mga ading ng ika-6 na distrito ng Pangasinan na sina Gilbert at Albert Estrella ang food pack distribution sa Barangay Rabago, Barangay Kabaluangan, Barangay Kabaluangan Sur, Barangay Kabaluangan Norte, sa Rosales, Pangasinan. Saad naman ito, hindi sila magsasawang magbahagi ng garantisadong resulta para sa kabubutis ng bayan ng Rosales. Katuwang ng Twin Stars dito si Mayor Liam Cesar at dagdag ni Gilbert Estrella, tuloy-tuloy ang kanyang pagsuporta sa gagawin sa 6th District at sa buong probinsya ng Pangasinan. Matagumpay din ang Day 2 ng food pack distribution sa Rosales, Pangasinan. Nagtungo ito sa Barangay San Antonio, Barangay San Angel at Barangay Kalanutan para sa ikalawang batch ng food pack distribution sa bayan ng Rosales. Nagpapasalamat naman ang Twin Stars na si Gilbert Estrella at Albert Estrella kay Mayor Cesar sa pagkakataon na ibinigay nito sa kanila na maging katuwang para sa programang ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Moore Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 7 majority hinarang ordinansa at resolusyon ng minorya. Tapos kinopya ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Bien Bergabiña. Kapar Bien! Siniyag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na una, hinirang ng Majority 7 noong Marso at abigal ngayong taon ang mga resolusyon at ordinansa ng mga minority councilors na sina Councilors Michael Fernandez, Jake Dean, Dennis Canto, Lino Fernandez at SK Chair Bradley Benavides. Pagkaraan ng 2 buwan, inilagay ng mga 7 majority councilors na sina Selina, Sonia Lim, Irene Lim Acosta, Red Femlia, Alvin Fernandez, Sadaya Reyna, Alvin Oposia, at Malu Fernandez. Sa nilang agenda ang mga hinarang na papel na minorya at pinaritan lang ng numero at titulo. Dagdag ng mayora na ipasa nila ito sa plenaryo kumontra ang mga may konsehal na may akda. Kapansin-pansin din, anya na tikom ang bibig ng mga 7 majority councilor habang binabasa ni Mike sa kanilang harap ang mga kinopya nilang resolution at ordinansa. Ayon sa mayora, tulad ng isang grade 1 student magagalit o mawawalan ng ganang mag-aral kung inaagaw lang ng mga bully na classmates ang kanyang mga pinagahirapang assignment. Para sa Pilipinas kong mahal, ito si Bien Vergabiña sa partner mo sa balita at serbisyo. Dagdag na balita. Ikalawang DSWD Field Office 1 Porpis Regional Independent Monitoring Committee Field Visit 2024 pinangunahan ni Chairperson Estrella Alconga. Ang detalye mula kay kabarner Vic Taud Guerbic. Pinangunahan ni Chairperson Estrella Alconga ang isinagawang ikalawang DSWD Field Office 1 Porpis Regional Independent Monitoring Committee Field Visit 2024 sa Barangay Ilang, San Carlos City, Pangasinan. Nagamit sa kauna-unahang pagkakataon sa nasabing aktibidad ay ang Enhanced R1MC Tool Community Scorecard or Family Development Session. Layunin nito na makatulong na maitaguyod ang pananagutan sa lipunan o social accountability ng mga tagapagpadaloy ng FDS at mga benepisyaryo ng 4Ps. Matigang inalalayan ng mga miyembro ng R1MC ang mga benepisyaryo ng 4Ps sa paggamit ng nasabing tool upang maitala ang tama ang kanilang sagot. Nagsagawa rin ng gift-giving ang RIMC na masayang tinanggap ng mga benepisyaryo. Pinasalamatan ni City Social Welfare Development Officer Maria Lorceli Estrada ang RIMC na voluntaryong umaagapay at gumagabay upang mapabuti ang implementasyon ng 4P sa kanilang lungsod. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, diktahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, DOH Ilocos Region nanawagan ngayon ang nominasyon at magpapahayag ng interes para sa Philippine Council for Mental Health. Ang alamin natin ang balitang yan mula naman kay Kabar Sheila Balo. Kabar Sheila!
Nananawagan nga ng Department of Health Ilocos Region ng nominasyon at pagpapahayag ng interes para sa mga representante mula sa medical health or professional organization sa Philippine Medical Cancer Center for Health. Para isumite ang nominasyon at interes, maaaring i-scan ang QR code sa official Facebook page ng DOH at Ilocos Region bagong August 24, 2024, alas 5 ng hapon. Maaari namang kontakin si Dr. Carmela Ganada, Head Secretariat ng Philippine Council for Mental Health sa numerong 8651-7800, local number 1733 or PSCN-HS Secretariat at DOH.gov.ph. Ang mental health ay bahagi ng 8-point agenda ng DOH dahil mahalaga ang kalusugan ng pag-iisip sa isang tao. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, sila balo ka-partner mo sa Balita Service. Samantala, libreng core internship program para sa mga anak ng mga magsasaka isasagawa ng ATI Ilocos Region. Alamin naman natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Laura Hernandez. Laura! Yes, kapartner, hinihikayat ngayon ng Agriculture Training Institute Ilocos Region ang lahat ng mga anak ng magsasaka na i-avail ang corn internship program na libre para sa mga ito. Ito ang inihayag ni ATI OIC Director J.B. Brian Carillo sa panayam ng Sunshine Radio at SMNI North Luzon kahapon. Sunshine News Blast. So ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang programa na ginagawa natin sa Agricultural Training Institute, particular dito sa Region 1, no? So ngayon po ay meron tayong ongoing na program para sa mga kabataan, ang ating internship program for young corn farmers, no? So ito po ay internship program na ilalaan po natin sa mga anak ng mga magsasaka na nagmamais, no? So ongoing po yung selection at pamimili natin ng mga posibleng benepisyaryo dito sa corn internship program natin. Dagdag ni Director JB, maaari itong magtagal hanggang 2 taon kung saan libreng ibibigay para sa mga anak ng magsasaka pati na ang libreng foods and accommodation. Samantala, ang mga ito ay magkakaroon ng hands-on training kasama ang kanilang mga partner na mga field farmers. Para naman sa mga interesadong young farmers na mag-training sa Taiwan, maaari lamang na makipag-ugnayan sa ATI Ilocos Region para dito. Sunshine News Blast. At bukod po dyan, ongoing din yung ating selection para sa mga kabataan na piling-piling kabataan na ipapadala po natin sa Taiwan for an internship program, partnership program, kung saan may mga kabataan din po tayo na i-expose natin in an international setup of agriculture para pagkalipas ng kanilang panahon na pagkapalagi doon, halos tatakbo po ito ng 1 taon. Pagbalik dito sa ating bansang Pilipinas ay meron silang maiaambag, no, at maia-apply na bagong matutunan wala po sa bansang Taiwan. Hinihikayat din nito ang lahat ng mga magsasaka at farm trainers and stakeholders na patuloy na mag-avail ng training sa ATI Ilocos Region ngayong taong 2024. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa Balita Service. Samantala, 41 OFW nagtapos ng balikbayanit sa Turismo Culinaria Training sa Lingayen, Pangasinan sa tulong ng DOT at DMW. Alamin natin yan kay Kabar Bictal. Kabar Bic. Aabot sa 41 mga overseas Filipino workers ang nagtapos ng Tourism Culinaria Pilot Training sa ilalim ng Balikbayani Turismo BBST program na isinagawa sa Season Auditorium Lingayen, Pangasinan. Ang mga nakapagtapos ng mga OFW mula sa Anda, Burgos, Bugalyon, Calasiao, Infanta, Labrador, Lingayen, Manawag, Mangaldan at Santa Barbara. Kasama sa mga binigay sa kanila ay certificates at cash incentives na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Bahagi ito ng programa ng National Government para sa mga bagong bayani para sa kanilang kabuhayan. Pinangunahan ito ng Department of Tourism kasama ang Department of Migrant Workers. Ang Pangasinan ang unang napiling pagdausan ng first BBST Culinaria Training Program dahil ito ang nakapagtala ng pinakamaraming participants. Culinaria o culinary ay isa rin sa top choice na sinundan ng micro-retail,
tour guiding, farm tourism at homestays. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahal, ditahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Para sa ulit detalye ng ating balitang regional, Bolinao LGU inikayat ang lahat na magparehistro ng National ID sa PSA hanggang August 17 sa bayan. Ang detalye mula kay Marcila Balag. Marcila. Hanggang August 17, 2024 na lamang ang Philippine Statistics Authority sa bumisita sa bayan upang hikayatin ang mga taga-Bolinao na magparehistro para sa National ID. Kaya sinihikayat ng Bolinao LGU ang lahat na huwag nang palampasin ang pagkakataong ito. Pumunta na sa barangay hall ng barangay terminal para makapagparehistro bago ang August 17. Ang pagkakaroon ng National ID ay mahalaga para sa iba't ibang transaksyon at benepisyo kaya siguraduhin hindi nito palalampasin. Ang mga maaaring dalhin ay one valid ID issued by government, original PEC or NSO birth certificate, original LCR birth certificate, barangay certification, barangay residency, marriage certificate or contract, original copy. Ang mga minor ay kailangan samahan ng magulang o guardian. Iwasan ang magsuot ng mga facial accessories at makeup. Kung maaari ay magsuot ng puting damit at iwasan ang sleeveless na kasuotan. Mahigpit may pinagbabawal ang xerox sa dokumento at pumunta lamang sa tamang araw at oras at schedule. Para sa katanungan, i-text o tawagan ang numero na ito, 0907-567-2421. Para sa Diyos ng Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka partner mo sa balita at service.